Hello guys, good morning sa lahat. So, ngayong araw na to, ang gagawin natin is yung continuation ng video natin last time na tawag is dilusing or papaliguan natin yung mga alaga natin mga manok. And gagamitan natin ng Zeromite. Yan, Zeromite shampoo. So, maganda kasi sa Zeromite, kaya niyang patayin yung mga garapata, kuto, pulgas, red white at iba pa. Okay? Kasi meron siyang sangkap or ingredients na tea tree oil. Yun yung maganda dito sa Zeromite. So ang gagawin mo lang dito sa isang pakete, okay? Isang sachet, ihahalo mo lang to sa tubig. So bali 2 galon lang kailangan dito. And maganda sa isang sachet, kaya nang gamitin hanggang 12 na manok, 12 na manok. Okay, so dalawa yung gagamitin natin ngayong araw na to para mapaliguan sila. So ihahalo lang natin sa tubig. Okay, so meron akong nakahanda dito, meron akong nakahanda na tubig. Okay, 2 galon. Nilagay ko na sa lagayan para dito ko ilulublob yung manok natin para mapaliguan, para matanggal yung mga kuto nila. Kasi sabi ko nga last video ko, isa sa nagiging dahilan bakit nagiging irritable at hindi nagiging komportable yung mga manok natin, kaya hindi maganda yung production nila is because marami silang mga kuto, no? Medyo nakakairita talaga sa katawan nila, sa balat nila. So ang gagawin natin is papaliguan natin para matanggal lahat yon, para preparation na rin sa ano nila, pangingitlog. Okay, preparation para maging kondisyon yung mga manok natin. So ito, so ihalo na natin. So, ayan guys, nahalo na natin yung Zeromite dito sa lagayan nila para dito natin sila ililiblib or lulublob. Ayan, dito, so isa-isahin natin sila paliguan. Then, after natin mapaliguan dito, ilalagay natin sila dito sa kabila kasi mainit doon para mabilis silang matuyo. Okay, so ang kailangan lang dito, pag napaliguan sila, hindi kailangan lagyan ng tubig or paliguan sila ulit. Kailangan matuyo yung Zeromite sa buong katawan nila at sa balat para maging effective, para patay talaga yung mga kuto sa buong katawan nila. Okay, so yun yung gagawin natin. So tara, kuha tayo. Isa-isahin natin. So, ang gagawin mo lang dito is ililiblib. Ganyan. Ayan, ililiblib. So, kailangan mo siyang hawakan kasi para hindi tumiglas. Kailangan mabasa yung buong katawan niya. Huwag na yung ulo. Hanggang dito lang. Ayan, hanggang dito. Hanggang liig lang. Okay. Para matanggal. Yan. So pwede mong himas-himasin para yung mga kuto nila talaga matanggal. Yan dito. Kasi marami yan dito nakadikit. Yan. So
isa to sa paraan para makondisyon yung mga alaga nating mga manok. Lalo na sa mga nag-uumpisa, gaya ko, bago lang din ako sa farming and kakaumpisa ko lang din. Pero lagi akong nagre-research. Ginagaya ko lang din yung mga ginagawa ng mga successful na mga farmers natin. Yan. So mga ilang minuto, yan, pwede na siyang kunin. Tapos iba naman yung ilagay natin. Yan, so pang 12 na to guys. So last na to, papalitan ko na naman ng 2 galon na tubig sa timba. Okay, para sa next batch naman ng mga manok na paliguan natin. So kung papansin nyo guys, yan, pulang-pula na yung mukha ng manok natin. Ibig sabihin malapit na siyang mangitlog. Nasa 5 months na to eh. So malapit na siyang mangitlog. Isa yan sa makikita para malaman mo kung malapit na mangitlog yung isang manok. At the same time, pag umupo siya ng ganyan, ibig sabihin malapit na mangitlog yung pulit natin. So tinatawag siya na pulit kasi hindi pa naman siya nangitlog. So pag nangitlog siya, ang tawag sa kanya hen. Okay, so yan. So pang 12 na natin to. Yan, malalaki yung mga pulit natin. Ngayon, guys, tingnan nyo gaano kalaki yung mga alaga natin. 5 months old, bata pa no. Yan, klaro ba? 5 months old. Halos di siya magkasya sa ano, bagyo natin. Tingnan nyo yung paa guys. Dito nyo malalaman kung gaano katangkad yung isang manok. Sa paa pa lang malaki, ang haba. Bata pa to, 5 months pa lang, bagong 5 months pa lang, pero bigat. Tapos ito rin guys, oh, ano to, dark mahogany. Yan, dark mahogany, batang bata, ang laki.
Sobrang laki yan. Yung mga paa, tingnan nyo. Mahaba, malaki. Yan. Yan o, puno. Puno agad o. Paliguan na natin. Ayan na guys, tapos na natin silang mapaliguan. So nasa init sila ngayon para magpatuyo. Ayan. So tapos na silang maligo. Presko na. Next na gagawin natin, itong mga ipan nito, yan, mga dumi-dumi. So lilinisin na natin yan. Meron tayong sako, walis. So lilinisin natin to, kukunin natin to, tapos papalitan natin ng bagong ipa. Yan, bagong ipa. Lalagyan natin ulit ng bagong ipa. Tapos doon kukunin natin yung mga lumang ipa. Yan. So yun lang. Thank you guys. God bless. I hope meron kayong nakuhang idea kung ano yung mga gagawin para makondisyon yung mga manok natin at para matanggal yung mga kuto-kuto nila.